Hello guys, for today's video gagawa tayo ng biko. Tayo muna guys ay gagawa ng ating latik. Yun muna ang ating uunahing gagawin. Pabulakin lang natin ang kakanggata. Then hintayin lang natin siya guys na maiga at maging latik na. Mamantika yan guys. Medyo malapit na ito guys, medyo nagmamantika na. Dito pala guys, pinas forward ko na masyadong mahaba. Yan, pag ganyan na siya guys, pwede na siyang iset aside. Then nilagay na natin ang ating brown sugar. Tunawin lang natin siya dito guys. Laksan lang natin ang kaunting apoy. Kailangan guys haluin natin ang haluin para hindi masunog yung asukal. Dito pala guys ay 1.5 kilo ang ginamit kong asukal. Ang malagkit ay 2 kilo. Ang malagkit pala guys ay sinaing ko na guys. Hindi ko na lang pinakita sa video guys. Halo-haloin lang natin siya guys hanggang sa siya ay matunaw. Huwag po natin titigil at baka masunog. Ito mahirap guys sa parte ng paggagawa ng biko. Kailangan talaga guys dito ay mahabang pasyensya at matagal na paghahalo. Pero sulit naman guys pagka hinalo nyo ng hinalo ito dahil maganda ang kakalabasan ng inyong biko. Yan, tunaw na siya guys. Tunawin lang siya natin ng maigi, yung talagang syrup na siya guys. Huwag po nating tigilan ng paghahalo para hindi po siya maglasang sunog at hindi masunog ang ating asukal. Then pag tunaw na siya guys, tsaka natin ilalagay ang ating kakanggata. Nagtira ako kanina guys, sinati ko yung aking kakanggata. Then halo-haloin lang natin siya guys hanggang sa tunaw na talaga yung asukal. Kailangan kasi guys tunaw na tunaw yung asukal. Dito guys sa isa pagpapatunaw ay ang nilagay ko lang muna 1 kilo. Then mamaya guys pag nilagyan natin siya ng gata, tsaka tayo magdagdag ng asukal. Yan, nilagay na po natin ang ating gata. Mas maigi kasi guys yung control mo lang muna yung tamis para hindi naman mapasobrang tamis, hindi rin matabang. Madali naman guys ang magdagdag. Then halo-haloin lang natin siya guys hanggang sa siya ay lumapot. Palaputin lang natin ito guys hanggang maglabas na sa kanyang mantika. Para din lang tayo naggagawa ng guys, ng syrup yung sa suman. Magdagdag po tayo ng ating asukal guys. Nagdagdag pa ako dito guys ng 1/2 kilo para yung lasa natin kasi medyo kulang siya sa tamis. Pag nilagay pa natin yung malagkit, mababawasan pa yung tamis niyan guys. Kaya nagdagdag pa ako ulit ng 1/2 kilo pa. Dito tunawin lang natin siya maigi guys, yung kailangan ay matunaw ng tunaw na tunaw.
Tapos huwag nyo titigilan guys ng paghahalo para yung pinaka syrup niya ay mapino at hindi malalaki yung pagkaano. Para pagka nilagay natin yung ating malagkit guys ay maganda ang kinalabasan. Then tuloy-tuloy lang natin guys ang ating paghahalo. Ito po talagang mahirap dito guys yung maghalo ng maghalo. Kaya minsanan din lang ako magluto ng ganito guys pag may okasyon lang. Kasi napakahirap ng gawin. Kailangan talaga dito ng mahabang pasyensya. Then halo-haloin lang natin siya guys. Medyo malabnaw pa ito guys, kaya matagal pa ito. Kailangan malapot talaga yung pinakasos. Then tuloy-tuloy lang natin guys ang ating paghahalo. Medyo nagmamantika na ito siya guys. Lagyan lang natin siya ng kaunting asin guys para sa balancing lasa. Importante din kasi guys may balancing lasa ang ating gagawing biko. May lasang alat, may lasa ding tamis. Then halo-haloin lang natin siya guys hanggang sa siya ay lumapot. Medyo malapot na ito guys. Konti na lang at ito pwede nang ilagay natin ang ating malagkit. Then lagay na natin guys ang ating malagkit. Ang paglalagay ng ating malagkit guys ay alalay lang, dahan-dahan lang. Huwag muna po natin ilalahat ng ilagay ang ating malagkit. Ating haluin pong maigi para yung pinakasos mag-combine po siya dun sa ating glutinous rice. Then haluin lang natin siya guys maigi para mag-combine po lahat ng lasa sa ating glutinous rice. Then sunod na natin guys yung ating natitirang malagkit. Then tuloy-tuloy lang natin guys na haluin para yung sauce ay mag-combine sa ating malagkit. Manuot ang kanyang lasa sa ating glutinous rice. Halo-halo lang to guys. Kailangan hindi tigilan ng paghahalo para hindi po siya masunog. Para maging maganda ang kinalabasan ng inyong biko guys. Ang sikreto kasi guys dyan yung matyagang paghahalo para maging makunat po ang ating biko at masarap. Ito guys ang pinakamahirap na parte sa paggagawa ng biko, yung maghalo. Then tuloy-tuloy lang natin guys ang ating paghahalo hanggang sa siya maging makunat na.
Then tuloy-tuloy lang natin guys ang ating paghahalo. Medyo matagal-tagal pa ito guys. Then maglagay po pala tayo ng ating margarine, 3 kutsara. Ang margarine pala guys nakakapadagdag din ng palasa sa ating biko at linamnam guys sa ating ginagawang biko guys. Pwede rin kayo guys maglagay ng vanilya or pandan para maibango siya guys. Ako guys hindi na ako naglagay, gusto ko kasi natural lang para masarap. Then tuloy-tuloy lang natin guys ang pagkahalo. Ito ay malalaman nyo naman guys pag siya pwede na, pag hinalo nyo guys yung malagkit ay sumasama na sa inyong sandok, na isang sandok nyo lang guys nabubuhat nyo na yung pinakabiko. Pag ganun guys ibig sabihin guys pwede na siya, pwede na natin siyang hanguin. Malapit na ito guys. Pansin nyo guys pag hinahalo ko siya sumasama yung malagkit sa sandok guys. Nawa isang sandok mo lang nabubuhat mo na siya. Pag ganyan guys pwede na siya guys na kaunting halo lang guys na yan pwede na natin siyang hanguin. Yan guys, luto na ito guys, pwede na natin itong hanguin. Thank you for watching guys, at sana patuloy niyo pa suportahan. Please like, subscribe, and comment below. At kung bago ka pa sa aking channel ay mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi ka updated sa aking bagong i-upload na video. Maraming salamat.